Duterte sa isang pagdinig sa International Criminal Court simula Pebrero 23 matapos ibasura ng kanyang hukom o ng mga hukom ang argumento ng kanyang kampo na hindi na siya sapat na malusog upang lumahok sa proseso. Ayon sa ICC, sapat pa rin ang kakayahan ni Duterte na gamitin ang kanyang mga legal rights at makilahok sa pre-trial proceedings. Ang pagdinig ay tinatawag na confirmation of charges kung saan tutukuyin ng mga hukom kung may sapat na ebidensya ang prosekusyon upang ituloy ang kaso sa full trial. Matatandaan na sa unang pagharap ni Duterte sa korte sa ICC, sa pamamagitan ng video link, napansin na siya ay mahina at halos hindi nagsasalita. Kaya naman ipinunto ng kanyang depensa na apektado umano ang kanyang short-term memory. Ngunit hindi pa rin ito pinaniwalaan. May sakit si Tatay Digong, hindi niya kaya mag-stand ng trial. So kung napatunayan nila na hindi kaya mag-stand ng trial ni Tatay Digong, dapat siyang palayain. Diba? Kasi hindi mo kaya eh. Correct. Hindi ka pwedeng makapagbigay ng mga ng iyong mga ng tamang testimonya niya. Correct. Testimonya mo mismo, hindi mo maibibigay na maayos dahil baka magkamali-mali pat yung maging epekto ng ano. correct, at bawal yun, partner. Oo. Makikita yan ng mamamayan na hindi na halos makapagsalita. Pipilitin nyo pa. Pipilitin nyo pa. Dapat pinapalaya na yan. Pero partner, kung sakali naman na kaya talaga ni Tatay Digong, talo pa rin yung ICC, partner. Bakit? Yan yung sinasabi ko na parang Pagong at Matching. Naalala mo yan, partner? Sabi nung Pagong, naku, wag po, malulunod ako. Diyan itatapon kita ngayon. Nung tinapon, tuwan-tuwa. Saan kayo ni Tatay Digong? Once na may kakayahan si Tatay Digong na magsalita, makikita ng buong mundo kung ano ang ginawa nyo sa kanya na illegal. Kasi kayang-kayang ipaliwanag ni Tatay Digong yan eh. Na hindi siya dumaan sa due process. Correct. Na kaya rin ipaliwanag ni Tatay Digong na wala ng basehan dahil umatras na siya. 2018, in effect na yung pag-atras ng Pilipinas sa ICC. Kailan kayo nag-imbestiga? 2021. Partner, 2 years after na naaprobahan o yung nagkaroon ng effect yung pag-atras ng Pilipinas. Ibig sabihin, kayang-kayang ipaliwanag ni Tatay Digong na wala na kayong jurisdiction. Kayang-kaya ipaliwanag ni Tatay Digong na hindi siya hinarap sa local court ng Pilipinas. At ito po, yung pagharap sa local court, hindi po yung batas ng Pilipinas. Batas mismo yan ng ICC. Kaya kayang-kayang ipamukha ni Tatay Digong, kung malakas siya, kayang-kayang ipamukha ni Tatay Digong na yung ICC mismo ang lumalabag sa sarili niyang batas, partner. Maliwanag yung partner na nilalabag talaga ng ICC. Bakit oh? Ito yung mismong defense team na, which is ito yung grupo o team nila Pangulong Duterte at ito kasama yung kanyang mga abogado, no, nagsasabi na nga ang tigas naman ng ulo nyo pambihira naman. Sinabi na nga ng defense team na hindi na kayang humarap ng dating Pangulong Duterte sa pagdinig. Pero ang tigas ng ulo nito mga taga-ICC. Nililigtas na nga kayo sa kahihiyan nyo mga taga-ICC. Sige, hayaan natin. Yan gusto nila gusto nila mabastos sila Gusto nila mapahiya sila ng dating Pangulong Duterte. Sige, totally, pinipilit nila partner na talagang hindi, physically fit pa ang dating Pangulo. Dapat humarap siya, sige. Oras na dumating yung mga araw na kailan ba yan, partner? Pebrero yata. Pebrero. Meron ng peche. Meron na, 23 yata yun Oo. Hindi ko sigurado. Basta Pebrero. Matirhan lang si Tatay Digong ng konting makapagsalita lang siya, partner. Naalala mo si Tatay Digong pag umatin kami sa rally. Alam mo, pag kumanta na si Freddy Aguilar, ayan na, ikaw ang pag-asa. Ikaw ang Pangulo, ika. Nakatungkod, Ang daming alalay ni Tatay Digong. Dadalin ngayon sa may, anong tawag doon, sa may ganun. Sa sport, yung pulpito. Pulpito niya. Pulpito.
Totoo na. Pulpito ba tawag? Pulpito tawag doon. Kala ko sa mga pari lang Podium, yan. eh. Podium, yan. Dadalhin siya ron, akayin siya doon. Oo. Akalain mo, partner, pag once na nakaharap na sa mic yan, wala nang alalay, partner. Wala na lahat. Nakahawak na lang yan, nakahawak sa pulpito, ganun. Pero kita mo, sumisigla. Pag once na nagsalita yan, sumisigla. Mas masakit yung salita ni Tatay Digong kaysa sa kanyang yung pangangatawan niya. Mas masakit magsalita. Nasaktan yung sinabihan niya ng bangag. Nasaktan yung mga taga-ICC na minumura niya. Nasaktan yung presidente ng Amerika na minura niya. Uy! Nasaktan tong mga reporter na mga puting reporter na akala mo ay arkilado nila yung mga Pilipino na anytime na pwedeng gamitin gustong gamitin. Mas masakit po ang magiging pananalita ni Tatay Digong kung nasa wasto siyang pag-iisip man lang. Kasi yung katawan given na yan Pero bigyan nyo, sana tama yung sinasabi nyo para masimulan na to at maipakita namin sa mundo na wala kayong ebidensya laban kay Tatay Digong. Dahil trabaho ng isang presidente na pagalagaan ng kanyang mamamayan. Trabaho ng isang presidente na iligtas mula sa mga durugista ang kanyang mga mamamayan. Trabaho ng presidente na iligtas mula sa pagiging sa mga drug lords ang kanyang bansa. Yung presidente natin yan, ano yung ginagawa trabaho, partner? Anong ginagawa trabaho? Nangangarap pa rin hanggang ngayon. Nangalin. Ewan ko kung ano pinapangarap yan. Alam nyo, mula nung nagsimula yan na presidente, panay pangako, panay pangarap. Hanggang ngayon, partner si Tatay Digong, ng mga unang buwan niya pa lang, doon niya na-realize yung mga pagkakamali niya, partner. Di ba? Halimbawa, eto, yung mga makakaliwang grupo, binigyan niya ng mga president ng mga cabinet position. Nabanggit ko na yata kanina, paulit-ulit na lang yata ako. Sige, hindi pa. Uy! Yung announcement niya na 6 to 9 months, matitigil yung droga. 'Di ba? Sinabi niya yung partner. Kasi nga, hindi niya alam, na-realize niya, nakakapag-adjust siya partner Hindi pala kaya ng 6 to 9 months kasi buong gobyerno pala involved dito sa droga. Pati mga general. Nasaan na kaya yung mga yan ngayon? 'Di ba? Pati mga elected official pa yata, partner. Baka sila pa yung protector mga partner, no? Ay, hindi malayo, partner. Kasi nga yan yung tingnan nyo lahat sa media, lahat ng mga oligarko, kaaway kagad ni Tatay Digong. Bakit? Sinagasaan niya lahat yan Sapul lahat yan Sapul lahat Pero yan. partner, balikan ko ng kaunti itong tinalakay natin, itong tungkol nga sa ICC, nga sinabi, pinagpilitan ng ICC na hindi, fit to work pa fit to work, meron pang physically fit pa si dating Pangulong Duterte para humarap sa pagdinig. Palagi ko, partner, kinakailangan nilang sabihin yan na physically fit pa ang dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi kapag sinang-ayunan nila yung sinabi ni Kaufman, partner, ay oo, tama nga. Halimbawa, ay wala nang kakayahan ng dating Pangulong Duterte humarap sa pagdinig. Matik, lalabas yan Naka-live pa naman sila. Ilalabas yan, partner So anong gagawin ng ICC para mapanindigan nila at mapanatili nilang nasa kustodiya nila ang dating Pangulong Duterte? Sinabi na rin ng abogado ni Pangulong Duterte na ang prosecutor di umano ng ICC nasa Palasyo Malacanang. Malay natin baka utos, partner, na kinakailangan gumawa kayo ng paraan dyan na hindi makalabas ng ICC ang si Duterte at masakit sa pandinig namin yan. Pag nasa trial kasi yan, makikita ng tao hindi na kayang sumugot Kung halimbawa eto na sinabi, tinanong si PRRD, ano po yung nangyari sa Davao nung kayo ay mayor? Tapos sumagot na dep. Ay, hindi na pwede yan. Wala na. Diba? Hindi na pwede yan. Maawa naman kayo, ganyan na magsalita.
Hindi nyo pa rin pinabababa. Oo. Di ba, partner? O halimbawa Pag nga. nag-dep- Oo. Halimbawa nga kung ganyan nga ang mangyari. Yun na nga, di makikita ng tao sa buong mundo, samantalang yan, yung ICC nagpapanggap yan, kaya tinayo yan, para yung human rights ng bawat isang tao, poprotektahan nila. Mhm. Ito human rights ng kanila, ang sinasabi, dep na eh. Oo. Paulit-ulit na, partner. Halimbawa lang, ganun yung lumabas. Siyempre, tatanungin ka di ba? Oo. Kung hindi na nga malinaw magsalita, pwede mangyari po yun. Kung malinaw naman magsalita si Tatay Digong, maipapaliwanag niya na siya ay ginipit lamang dahil sa politika. So sa madaling salita, partner, Wala silang kapanapanalo. wala. So, eto, linawin natin para sa mga nakasubaybay sa atin. Ipagpilitan nila ng ICC na, meron pang kakayahan si Duterte humarap sa pagdinig. Kainaman doon, maipapaliwanag maigi ng dating Pangulong Duterte yung kanyang side na illegal ang ginawang pag-aresto sa kanya. Correct. Marami yan, partner. Iisa-isahin natin. Wag na siguro si Tatay Digong na lang. Oo. At ang pangalawa, halimbawa naman kung biglang humarap si Pangulong Duterte at teka, sino ba ako? Ganon. Correct. Nasaan pala ako? Di ba? Tama. Anong ginagawa ko? Anong lugar to? Nasaan? Correct. Yari sila. Kundi na sila ng international Oo, community. lalabas ngayon, matik yung dating Pangulong Duterte. Correct. Kahit alin dyan sa dalawa, mga kababayan, Wala silang kapanapanalo. walang kapapanalo-panalo itong taga-ICC. Lalabas at lalabas po ang dating Pangulong Duterte. Wag lang po kayo mainip.